Ilang beses ka na bang napatitig sa screen ng phone o laptop mo o kaya naman sa sinulat mong talata sa papel habang nag-iisip kung nang na mahaba o NANG o nang na maiksi o NG ba ang dapat mong i-type o naisulat? Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Sa katunayan, isa ito sa mga pinakamadalas na pagtalunan o makalito maging sa mga bihasana sa pagsusulat. Pero alam mo ba na hindi naman talaga ito ganoon kahirap kapag nalaman mo ang sikreto? Upang matapos na ang panghuhula mo tuwing magsusulat ka, narito ang isang madaling gabay na magpapakita kung kailan eksaktong gagamitin ang dalawang salitang ito. Dahil ang pag-uugnay ng wastong gamit ng nang na mahaba o NANG at nang na maiksi o NG, lalo na sa pamahayagang pang-campus o campus journalism, ay hindi lamang usapin ng pagpasa sa asignaturang Filipino. Ito ay usapin ng kredibilidad, katumpakan o accuracy at talas ng balita. Tandaan natin sa pamamahayag, ang bawat salita ay may bayad o may limitadong espasyo sa dyaryo at higit sa lahat, may bigat. Ang isang maling nang na mahaba o NANG o nang na maiksi o NG ay maaaring magbago sa kahulugan ng iyong ulat at magpahina sa tiwala ng iyong mga mambabasa. Kaya kung handa ka na maging master ng iyong mga artikulo, alamin natin ang panuntunan. Ano? Tara? Sa pagsulat ng tuwirang balita o straight news, mahalaga ang nang na mahaba o NANG dahil ito ang nagbibigay ng konteksto sa paano o paraan at kailan o oras naganap ang isang pangyayari. Ginagamit ang nang na mahaba o NANG bilang pangatnig na noong o when sa Ingles upang itakda ang eksaktong oras o tagpuan ng balita o kaya'y bilang pang-abay o adverb upang ilarawan ang tindi ng pangyayari. Sabihin kung tama o mali ang ginamit na salitang nang sa pangungusap. Nagprotesta ng mapayapa ang mga mag-aaral sa harap ng administrasyon. Mali ang paggamit ng nang na maiksi o NG kasunod ng nagprotesta. Ang tamang pagkakasulat ng pangungusap, nagprotesta ng mapayapa ang mga mag-aaral sa harap ng administrasyon. Inilalarawan ng nang na mahaba o NANG kung paano nagprotesta. Paano nga ba nagprotesta ang mga mag-aaral? Tama, mapayapa. Muling sabihin kung tama o mali ang ginamit na salitang nang sa pangungusap. Nagsimula ang sunog sa laboratorio nang umalis ang guro. Mali ang ginamit na nang bago ang salitang umalis. Ang tamang pagkakasulat ng pangungusap, nagsimula ang sunog sa laboratorio nang umalis ang guro. Nagsasaad ng panahon o kailan ang nang na mahaba o NANG. Upang mas lalong makita ang aktwal na aplikasyon sa pamahayagang pang-campus, narito ang mga halimbawa ng mga pangungusap o talata sa balita na gumagamit ng nang na mahaba o NANG batay sa iba't ibang konteksto nito. Konteksto ng oras o panahon.
ang nang na mahaba o NANG bilang katumbas ng salitang noong o when sa Ingles. Sa pagsulat ng balita, madalas itong gamitin sa gitnang bahagi ng talata upang iugnay ang pangunahing hula sa oras kung kailan ito naganap. Sa balitang sports, halimbawa ng pangungusap, nasungkit ng Green Writers ang gintong medalya sa volleyball nang pataubin nila ang Blue Reporters sa bisa ng 25-15, 25-23 pananaig sa Sports Writers Volleyball Friendship Game kahapon sa Campus Gymnasium. Ang paggamit ng nang na mahaba o NANG sa pangungusap na ito ay ganap na tama dahil ito ay nagsisilbing isang pangatnig o conjunction na nagpapakita ng paraan, dahilan o kondisyon kung paano naganap o nagtagumpay ang pangunahing kilos. Narito ang tatlong malalim na dahilan kung bakit ito ang tamang salita sa konteksto ng balitang sports na ito. Katumbas ito ng sa pamamagitan ng o noong. Sa balitang sports, napakahalaga ang daloy ng pangyayari. Ang nang na mahaba o NANG sa pangungusap na ito ay nag-uugnay sa dalawang mahalagang ideya. Ang resulta o nasungkit ang ginto at ang paraan o dahilan kung paano ito nakuha, pinataob ang kalaban. Kung susubukan mong palitan ang nang na mahaba o NANG, makikita mong ito ay may kahulugang ang gintong medalya sa volleyball sa pamamagitan ng pagpapataob nila sa Blue Reporters. Sinusundan ito ng pandiwa. Gaya ng tuntunin sa balarila, ang nang na mahaba o NANG ay ginagamit kapag ang kasunod na salita ay isang kilos. Sa pangungusap na ito, ang salitang kasunod ng nang na mahaba o NANG ay pataubin. Isang pandiwa o salitang kilos na nangangahulugang talunin o itumba. Dahil ang kasunod ay aksyon, pataubin, ang nang na mahaba, NANG, ang nagsisilbing tamang tulay upang pagdugtungin ang panalo at ang naging laro. Ito ay nag-uugnay sa hugnayang pangungusap or complex sentence. Ang pangungusap na ito ay may dalawang sugnay o clauses. Malayang sugnay, nasungkit ng Green Writers ang gintong medalya sa volleyball. Buo ang diwa. Di malayang sugnay, pataubin nila ang Blue Reporters sa bisa ng 25-15, 25-23 pananaig. Hindi buo ang diwa. Ang nang na mahaba o NANG ang nagsisilbing pampagitan upang maging swabe ang pagbasa mula sa pangunahing balita patungo sa detalye ng laro. Bakit magiging mali kung nang na maiksi o NG ang gagamitin? Kung isusulat ito bilang sa volleyball ng pataubin nila, magiging malubha ang pagkakamali sa balarila. Ang nang na maiksi o NG ay isang pananda na ginagamit lamang bago ang isang pangalan o noun upang magpakita ng pagmamay-ari o layon. Mga halimbawa, medalya ng kalaban, leader ng koponan. Hindi nito kayang pagdugtungin ang isang sugnay na nag-umpisa sa pandiwang pataubin. Isa namang halimbawa para sa balitang pang-campus. Agad na isinailalim sa evacuation drill ang mga mag-aaral nang tumunog ang fire alarm sa ikatlong palapag ng main building kaninang alas 10 ng umaga. Ang paggamit ng nang na mahaba o NANG sa pangungusap na ito ay ganap na tama dahil ito ay nagsisilbing isang pangatnig o conjunction na nagsasaad ng panahon o oras.
katumbas ng noong o when sa Ingles. Narito ang tatlong malalim na dahilan kung bakit ito ang tamang salita sa konteksto ng balitang ito. Ang nang na mahaba o NANG ay nagsasaad ng kailan o pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Sa pagsulat ng balita, napakahalaga ng chronological order o ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Ang nang na mahaba o NANG sa pangungusap na ito ay nagpapakita na ang unang kilos, ang pagsasailalim sa evacuation drill, ay naganap agad-agad pagkatapos o kasabay ng ikalawang pangyayari, ang pagtunog ng fire alarm. Kung papalitan natin ang nang na mahaba o NANG ng salitang noong, mapapansin mong hindi magbabago ang diwa ng balita. Ang mga mag-aaral noong tumunog ang fire alarm. Ang nang na mahaba o NANG ay nag-uugnay ng dalawang pandiwa o salitang kilos. Isa pang tuntunin sa balarila ay ang paggamit ng nang na mahaba o NANG bilang tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang kilos sa isang hugnayang pangungusap. Sa balitang ito, pinag-uugnay ng nang na mahaba o NANG ang dalawang pandiwa. Isinailalim ang unang pandiwa plus nang na mahaba o NANG plus tumunog ang ikalawang pandiwa. Ang nang na mahaba o NANG ay katumbas ng when sa Ingles. Kung isasalin natin ang bahaging ito ng balita sa Ingles, ang nang na mahaba o NANG ay direktang tutukoy sa salitang when na siyang naghahatid ng oras ng insidente. Students were immediately subjected to an evacuation drill when the fire alarm rang. Bakit magiging mali kung nang na maiksi o NG ang gagamitin? Kung isusulat mo ito bilang ang mga mag-aaral nang tumunog ang fire alarm, mawawalan ng lohika o tamang estruktura ang pangungusap sapagkat ang nang na maiksi o NG ay isang pananda na ginagamit lamang kung ang kasunod na salita ay isang pangalan o noun sa Ingles upang magpakita ng pagmamay-ari o layon ng aksyon. Halimbawa, ng main building, ng umaga. Dahil ang kasunod na salita sa bahaging ito ay ang pandiwang tumunog. Ang tanging tamang pang-ugnay na dapat gamitin ay nang na mahaba o NANG. Isang halimbawa naman ng balitang panlalawigan o pambansa. Idiniklara ng PAGASA ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan nang magsunod-sunod ang pagbuhos ng sapat na ulan sa malaking bahagi ng Luzon nitong linggo. Ang paggamit ng nang na mahaba o NANG sa pangungusap na ito ay ganap na tama dahil ito ay nagsisilbing isang pangatnik o conjunction na nagsasaad ng dahilan, sanhi o panahon. Katumbas ito ng noong, matapos o when at after sa Ingles. Narito ang tatlong malalim na dahilan kung bakit ito ang tamang salita sa konteksto ng balitang ito. Ang nang na mahaba o NANG ay nag-uugnay ng sanhi at bunga o cause and effect sa Ingles. Sa pamamahayag, mahalagang maipakita kung ano ang nag-udyok sa isang opisyal na deklarasyon. Ang nang na mahaba o NANG sa pangungusap na ito ay nagpapakita ng kondisyon o dahilan kung bakit nakapagdeklara ang PAGASA. Ang bunga o resulta. Idineklara ng PAGASA ang tag-ulan. Ang sanhi o dahilan nang magsunod-sunod ang pagbuhos ng ulan. Kung papalitan ang nang na mahaba o NANG ng mga salitang noong o matapos, nananatiling malinaw ang diwa ng balita. Ang nang na mahaba o NANG ay sinusundan ng pandiwa o verb sa Ingles. Gaya ng pangunahing tuntunin sa balarila,
Ang nang na mahaba o nang ay ginagamit kapag ang kasunod na bahagi ng sugnay ay nagpapakita ng kilos. Sa pangungusap na ito, ang salitang kasunod ng nang na mahaba o nang ay ang pandiwang magsunod-sunod o kilos ng paulit-ulit na pagbuhos ng ulan. Dahil aksyon ang kasunod, ang nang na mahaba o nang ang nag-iisang tamang tulay na nag-uugnay sa deklarasyon ng pag-asa at sa kilos ng ulan. Ang nang na mahaba o nang ay katumbas ng when o after sa Ingles. Kung isasalin natin ang bahaging ito ng balita sa Ingles, ang nang na mahaba o nang ay gumaganap bilang pangatnig at nagtatakda ng oras o kaganapan. Pag-asa declared the official start of the rainy season when continuous rainfall was recorded across large parts of Luzon this week. Bakit magiging mali kung nang na maiksi o ng ang gagamitin? Kung isusulat mo ito bilang panahon ng tag-ulan ng magsunod-sunod ang pagbuhos, magiging malubha ang pagkakamali sa balarila. Ang nang na maiksi o ng ay ginagamit lamang bilang pananda bago ang isang pangalan o noun upang magpakita ng pagmamay-ari o layon. Gaya ng makikita sa parehong pangungusap, panahon ng tag-ulan. Bahagi ng Luzon. Dahil ang pinag-uugnay sa bahaging iyon ay isang buong kaisipang may pandiwa, magsunod-sunod, nang na mahaba o nang ang dapat gamitin upang hindi maging pira-piraso ang daloy ng balita. Ang nang na mahaba o nang bilang konteksto ng paraan ng pagkilos o pang-abay. Ginagamit ito upang ilarawan kung paano isinagawa ng mga karakter sa balita ang isang partikular na aksyon. Halimbawa ng balitang krimen o kapaligiran. Humarang sa kalsada ang mga residente upang pigilan ang mga truck na nagtatapon ng ilegal ng basura sa gilid ng ilog. Ang paggamit ng nang na mahaba o nang sa pangungusap na iyan ay tama dahil ito ay nagsisilbing pang-abay na pamaraan o adverb of manner. Narito ang tatlong malalim na dahilan kung bakit ito ang tamang salita sa kontekstong iyan. Ang nang na mahaba o nang ay sumasagot sa tanong na paano. Sa bahaging nagtatapon ng iligal, ang salitang iligal ay naglalarawan sa paraan kung paano isinasagawa ang aksyon. Paano nagtatapon ng basura ang mga truck? Ang sagot, ng iligal. Dahil inilalarawan nito ang paraan ng pagkakagawa sa pandiwa, nang na mahaba o nang ang nag-iisang tamang salita na nag-uugnay sa mga ito. Ang nang na mahaba o nang ay sumusunod sa formulang pandiwa plus nang na mahaba o nang plus pang-abay o pang-uri. Sa balarilang Tagalog, kapag naglalagay ka ng salitang maglalarawan, pagkatapos ng isang kilos, ang ginagamit na pang-ugnay ay nang na mahaba o nang. Nagtatapon, pandiwa o verb. Nang na mahaba o nang, pang-ugnay. Illegal, pang-uri o pang-abay. Adjective or adverb. Ang nang na mahaba o nang ay katumbas ng li o ly sa Ingles. Kung isasalin natin ang bahaging ito sa Ingles, ang katumbas ng nang illegal ay illegally. The trucks that are dumping trash illegally by the riverbank.
Gaya ng unang natalakay sa video lesson na ito, kapag ang katumbas na Ingles ay salitang nagtatapos ng ly, laging nang na mahaba o nang ang katapat nito sa Filipino. Bakit magiging mali kung nang na maiksi o ng ang gagamitin? Kung isusulat mo ito bilang nagtatapon ng iligal, magiging malabo o mali ang kahulugan ng pangungusap. Dahil ang nang na maiksi o ng ay naghahanap ng pangalan o object o ng mismong bagay na itinapon. Ang itinapon ng mga truck ay basura. Nagtatapon ng basura. Hindi sila nagtatapon ng bagay na tinatawag na iligal. Kaya sa pangungusap na ito, magkahiwalay ang kanilang papel. Nang iligal, paano itinapon, at nang basura, ano ang itinapon. Sumasagot ito sa tanong, paano nagtatapon? Ang sagot, nang iligal. Ang formula, pandiwa plus nang na mahaba o nang at plus pang-abay. Isang halimbawa naman para sa balitang pang-campus. Umawit ng sabay-sabay ang mga bagong mag-aaral ng himno ng pamantasan sa ginanap na freshman orientation. Ang paggamit ng nang na mahaba o nang sa pangungusap na ito ay tama dahil nagsisilbi itong pang-abay na pamaraan o adverb of manner. Narito ang tatlong malinaw na dahilan kung bakit ito ang tamang salita para sa iyong balita. Ang nang na mahaba o nang ay sumasagot sa tanong na paano. Sa pamahayagang pang-campus, mahalagang mailarawan ng tumpak ang emosyon o eksena sa isang aktibidad. Ang salitang sabay-sabay ay naglalarawan sa paraan ng pagkilos ng mga mag-aaral. Paano umawit ang mga bagong mag-aaral? Ang sagot, nang sabay-sabay. Ang nang na mahaba o nang ay sumusunod sa balarilang pandiwa plus nang na mahaba o nang plus pang-abay. Ito ang klasikong istruktura ng wikang Filipino kapag binibigyang linaw ang isang aksyon. Ang nang na mahaba o nang ang nagsisilbing pandikit o linker sa pagitan ng kilos at ng paglalarawan dito. Umawit, pandiwa o verb. Nang na mahaba o nang, pang-ugnay. Sabay-sabay, pang-abay o adverb. Ang nang na mahaba o nang ay katumbas ng ly o li sa Ingles. Kung isasalin ang bahaging ito sa Ingles, ang katumbas ng nang sabay-sabay ay simultaneously o together bilang isang adverb. The new student sang the university hymn simultaneously. Dahil ito ay nagpapakita ng paraan o manner nang na mahaba o nang ang automatic kong gamit. Bakit magiging mali kung nang na maiksi o ng ang gagamitin? Kung isusulat ito bilang umawit ng sabay-sabay, magiging malabo ang structure. Ang nang na maiksi o ng ay ginagamit para sa layo ng pandiwa or object of the verb o ang sagot sa tanong na ano. Sa pangungusap, ang sagot sa tanong na ano ang inawit ay ang himno ng pamantasan. Umawit ng himno. Kaya ang papel ng nang na maiksi o ng ay nakalaan na sa himno, habang ang papel naman ng nang na mahaba o nang ay para sa paraan ng pag-awit. Sabay-sabay. Inilalarawan nito kung paano umawit
Ang mga mag-aaral, umawit bilang pandiwa plus nang na mahaba, NANG, plus sabay-sabay bilang pang-abay. Isang halimbawa naman ng editorial o opinyon. Dapat kumilos ng mabilis ang administrasyon ng paaralan upang resolbahin ang kakulangan sa bentilasyon ng mga silid-aralan bago sumapit ang tindi ng tag-init. Ang paggamit ng nang na mahaba o NANG sa pangungusap na ito ay tama dahil ito ay nagsisilbing pang-abay na pamaraan o adverb of manner na nagbibigay diin sa panawagan ng editorial. Narito ang tatlong dahilan kung bakit ito ang tamang salita sa kontekstong ito. Ang nang na mahaba o NANG ay nagtatakda ng paraan ng pagkilos o sumasagot sa tanong na paano. Ang editorial ay isang artikulong nagbibigay ng opinyon at nagtutulak ng aksyon. Sa bahaging kumilos ng mabilis, ang salitang mabilis ay naglalarawan kung paano dapat ikasakatuparan ng administrasyon ang hinihinging aksyon. Paano dapat kumilos ang administrasyon? Ang sagot, ng mabilis. Ang nang na mahaba o NANG ay sumusunod sa formulang pandiwa plus NANG o nang na mahaba plus pang-uri o pang-abay. Sa balarila, kapag ang salitang naglalarawan ay nakaposisyon pagkatapos ng salitang kilos, ang nang na mahaba o NANG ang nagsisilbing tamang pag-ugnay. Kumilos, ang pandiwa o verb. Nang na mahaba o NANG ang pang-ugnay. Mabilis, ang pang-abay o adverb. Ang nang na mahaba o NANG ay katumbas ng ly o li sa Ingles. Sa pagsulat ng editorial, madalas tayong gumagamit ng mga mapanghikayat na salita o mga strong adverb. Kung isasalin natin ito sa Ingles, ang nang na mabilis ay papatak na quickly or swiftly. The school administration must act quickly. Dahil ito ay nagpapakita ng bilis o paraan ng pag-aksyon, ang nang na mahaba o NANG ang natatanging tamang gamit. Bakit magiging mali kung nang na maiksi o NG ang gagamitin? Kung isusulat ito bilang kumilos ng mabilis, babagsak ang kalidad ng balarila ng editorial. Ang nang na maiksi o NG ay naghahanap ng pangalan o noun na siyang direktang tatanggap ng kilos o object. Hindi naman mabilis ang kinikilos o hawak ng administrasyon. Sa halip, ito ang paraan ng kanilang pag-aksyon. Para sa isang editorial na naglalayong maging boses ng katotohanan at katalinuhan sa campus, ang wastong paggamit ng nang na mahaba o NANG ay nagpapakita ng profesionalismo at talas sa pagsusulat. Ang nang na mahaba o NANG bilang konteksto ng layunin o resulta. Katumbas ito ng upang o so that. Pinakikita nito ang layunin sa likod ng isang proyekto o ordinansa na binuo sa loob o labas ng campus. Isang halimbawa ng balitang ordinansa o polisiya. Inilunsad ng Supreme Secondary Learner Government o SSLG ang proyektong basura mo, ipalit mo nang mapanatili ang kalinisan at mahikayat ang mga mag-aaral sa wastong paghihiwalay ng kalat. Ang paggamit ng nang na mahaba o NANG sa pangungusap ay tama at tumpak o ginamit ito bilang pangatnig o conjunction
na nagsasaad ng layunin o resulta. Narito ang malalim na paliwanag kung bakit ito ang tamang salita sa konteksto. Ang nang na mahaba o NANG ay katumbas ng upang o para, sa Ingles, in order to or so that. Sa struktura ng balita, kapag ang layunin mo ay ipakita kung bakit inilunsad ang proyekto o kung ano ang inaasahang mangyari pagkatapos nito, nang na mahaba o NANG ang tamang salita. Kung susubukan mong palitan ang nang na mahaba o NANG ng salitang upang o para, mapapansin mong hindi magbabago ang kahulugan ng pangungusap. Ang proyektong basura mo, ipalit mo upang mapanatili ang kalinisan. O kaya naman, ang proyektong basura mo, ipalit mo para mapanatili ang kalinisan. Sinusundan ng nang na mahaba o NANG ng pandiwa o verb. Tandaan, ang gintong tuntunin sa balarila, ang nang na mahaba o NANG ay madalas na sinusundan ng pandiwa o salitang kilos o kaya naman pang-uri. Mapanatili, ito ay isang pandiwa. Mahikayat, isa ring pandiwa. Dahil mga kilos ang layuning isakatuparan ng proyekto, nang na mahaba o NANG ang nagsisilbing tamang tulay. Isang halimbawa naman ng balitang pangkalusugan. Namahagi ng libreng bitamina ang Rural Health Unit sa mga bata nang mapigilan ang paglaganap ng trangkaso ngayong panahon ng tag-ulan. Ang paggamit ng nang na mahaba o NANG sa pangungusap ay ganap na tama dahil ito ay gumaganap bilang isang pangatnig o conjunction na nagsasaad ng layunin o adhikain. Katumbas ng upang o para o sa Ingles, so that or in order to. Narito ang tatlong malalim na dahilan kung bakit ito ang tamang salita sa konteksto ng isang balitang pangkalusugan. Ang nang na mahaba o NANG ay nagpapakita ng layunin ng isang aksyon. Sa pagsulat ng balita, hindi lang basta iniuulat kung ano ang ginawa, kundi pati na rin kung bakit ito ginawa. Ang nang na mahaba o NANG sa pangungusap ay nag-uugnay sa ginawang aksyon ng Rural Health Unit at sa kanilang malalim na layunin. Ang aksyon na mahagi ng libreng bitamina. Ang layunin ng mapigilan ang paglaganap ng trangkaso. O kaya naman upang mapigilan ang paglaganap ng trangkaso. Kung susubukan mong palitan ang nang na mahaba o NANG ng salitang upang o para, mapapansin mong hindi magbabago o masisira ang diwa ng balita. Halimbawa, sa mga bata para mapigilan ang paglaganap ng trangkaso. Sa mga bata upang mapigilan ang paglaganap ng trangkaso. Ang nang na mahaba o NANG ay sinusundan ng pandiwa o verb. Ayon sa tuntunin ng balarila, gagamitin ang nang na mahaba o NANG kapag ang kasunod na salita ay isang pandiwa o salitang kilos. Sa pangungusap na ito, ang salitang kasunod ng nang na mahaba o NANG ay ang salitang mapigilan. Isang pandiwa na nangangahulugang ihinto, hadlangan, o agapan. Dahil aksyon ang kasunod na layon, ang nang na mahaba o NANG ang nagsisilbing tamang tulay. Ang katumbas ng NANG o nang na mahaba ay so that o in order to sa Ingles. Kung isasalin natin ang pangungusap na ito sa Ingles, upang mas makita ang lohika o logic, ang nang na mahaba o NANG ay gumaganap bilang pang-ugnay
ng layunin. Halimbawa, the Rural Health Unit distributed free vitamins to children so that the spread of flu could be prevented this rainy season. Bakit magiging mali kung nang na maiksi o NG ang gagamitin? Kung isusulat ito bilang sa mga bata nang mapigilan ang paglaganap, babagsak ang kalidad ng iyong balita dahil sa maling gramatika. Ang nang na maiksi o NG ay isang pananda na ginagamit lamang kung ang kasunod na salita ay isang pangalan o noun upang magpakita ng layon o pagmamay-ari. Tulad ng makikita sa ibang bahagi ng pangungusap na mahagi ng libreng bitamina, paglaganap ng trangkaso, panahon ng tag-ulan. Dahil ang layunin sa bahaging iyon ay nagsisimula sa pandiwang mapigilan, tanging nang namahaba o NANG lamang ang may kakayahang mag-ugnay nito. Ang nang namahaba bilang konteksto ng pag-uulit ng kilos para sa lathalain o feature news. Bagamat madalang sa tuwirang balita o straight news, napakahalaga nito sa mga balitang lathalain o feature news upang bigyang diin ang emosyon o sitwasyon. Balitang lathalain o tampok na kwento. Iyak ng iyak si Aling Maria habang yakap ang kanyang anak na nagtop sa katatapos lang na licensure examination for teachers o LET. Ang paggamit ng nang na mahaba o NANG sa pangungusap na ito ay ganap na tama dahil gumaganap ito bilang pang-ugnay sa magkatulad na salitang ugat o pandiwa na inuulit. Sa pagsulat ng lathalain o feature writing, napakahalaga ang ganitong structure dahil iba ang estilo nito sa tuwirang balita. Mas madamdamin, mas naglalarawan, at nakatutok sa emosyon ng tao. Narito ang malalim na paliwanag kung bakit ito ang tamang salita. Ang nang na mahaba o NANG ay nagsisilbi bilang tagapagsidhi o intensifier ng emosyon. Sa lathalain, hindi sapat na sabihing umiyak si Aling Maria upang maramdaman ng mambabasa ang tindi ng kagalakan at tagumpay, ginagamit ang pag-uulit ng salita. Ang nang na mahaba o NANG sa pagitan ng iyak at iyak ay nagpapakita na ang aksyon ay walang tigil o patuloy na nagaganap. Matindi ang emosyong nakapaloob o mga luha ng labis na kagalakan. Ang nang na mahaba o NANG ay sumusunod sa tuntunin ng pag-uulit ng salitang kilos. Sa balarila, kapag pinagdudugtong ang dalawang magkaparehong pandiwa upang ipakita ang paulit-ulit na kilos, nang namahaba o NANG ang nag-iisang opisyal na pang-ugnay na dapat gamitin. Halimbawa, iyak, isang pandiwa, plus nang namahaba o NANG, plus iyak, inuulit na pandiwa. May iba pa tayong halimbawa tulad ng tawa ng tawa. Tawa bilang pandiwa, nang namahaba, NANG, tawa, inuulit na pandiwa. Isip ng isip. Isip bilang pandiwa, nang namahaba o NANG, at isip, inuulit na pandiwa. Sigaw ng sigaw. Sigaw bilang pandiwa, nang namahaba o NANG, at sigaw na inuulit na pandiwa. Ang nang namahaba o NANG bilang katumbas ng kept on o continuous action sa Ingles. Kung isasalin natin ang bahaging ito sa Ingles upang makita ang takbo ng diwa, ipinakikita nito ang isang aksyong hindi dapat agad matapos o hindi agad natapos.
Halimbawa, Aling Maria kept on crying while hugging her child. O Aling Maria was continuously crying. Bakit magiging mali kung nang na maiksi o ng ang gagamitin? Kung isusulat mo ito bilang iyak ng iyak, magiging mali ang balarila ng iyong lathalain sapagkat ang nang na maiksi o ng ay isang pananda na naghahanap ng pangalan o noun na siyang direktang tatanggap ng kilos. Halimbawa nito, iyak ng bata. Dahil ang kasunod na salita pagkatapos ng unang iyak ay isa ring pandiwa, iyak, hindi sila pwedeng pagdugtungin ng nang na maiksi o ng. Tanging nang na mahaba o nang ang may kapangyarihang mag-ugnay ng dalawang magkatabing pandiwa. Isa pang halimbawa, balitang sakuna o trahedya. Takbo ng takbo ang mga residente patungo sa mas mataas na lugar habang mabilis na tumataas ang baha dulot ng bagyong Ambo. Ang paggamit ng nang na mahaba o nang sa pangungusap na ito ay ganap na tama dahil ito ay gumaganap bilang pang-ugnay sa dalawang magkatulad na salitang ugat o pandiwa na inuulit. Sa pagsulat ng mga balitang may kinalaman sa sakuna, kalamidad o feature news, napakahalaga ng ganitong estruktura upang maipinta sa isip ng mambabasa ang aktwal na takot at tensyon sa lugar. Narito ang malalim na paliwanag kung bakit ito ang tamang salita. Ang nang na mahaba o nang na nagsasaad ng patuloy at walang tigil na kilos o continuous action. Ang nang na mahaba o nang sa pagitan ng takbo at takbo ay nagpapakita na ang aksyon ng mga residente ay hindi lang isang beses nangyari. Ang pagtakbo ay madalian at walang hinto dahil sa matinding banta ng panganib. Mayroong taranta o pagkabahala sa sitwasyon habang mabilis na tumataas ang tubig baha. Ang nang na mahaba o nang ay sumusunod sa tuntunin ng pag-uulit ng pandiwa. Sa balarila, kapag ang layunin ng manunulat ay bigyang diin o pasitiin ang isang kilos sa pamamagitan ng pag-uulit ng salitang ugat nito, nang na mahaba o nang ang nag-iisang opisyal na pang-ugnay na ginagamit sa pagitan ng dalawang salita. Takbo, pandiwa, nang na mahaba, nang, takbo, inuulit na pandiwa. Ang nang na mahaba ay katumbas ng kept on running sa Ingles. Kung isasalin natin ang bahaging ito ng pangungusap sa Ingles, makikita natin ang diwa ng isang kilos na nagpapatuloy sa gitna ng sakuna. Halimbawa ng pangungusap, the residents kept on running towards higher ground as flood waters rapidly rose due to Typhoon Ambo. Bakit nagiging mali ang nang na maiksi o ng kapag ito ang gagamitin? Kung isusulat ito bilang takbo ng takbo, magiging mali ang balarila ng iyong ulat. Ang salitang ng o nang ay isang pananda na naghahanap ng pangalan o noun na nagpapakita ng pagmamay-ari o gumawa ng kilos. Halimbawa nito, takbo ng mga residente. O kaya naman, dulot ng bagyong Ambo. Dahil ang kasunod na salita ng unang takbo ay isa ring pandiwa na takbo, hindi sila maaring pagdugtungin ng nang na maiksi o ng. Tanging nang na mahaba o nang ang may kakayahang magsilbing tulay sa dalawang magkatabing salitang kilos upang magpahayag ng matinding serye ng aksyon. At bilang pagtatapos ng episode na ito, pansinin na sa lahat ng halimbawa, ang salitang kasunod ng nang na mahaba o nang ay alinman sa
Una, pandiwa. Halimbawa, dumating, pataubin, umalis. At pang-uri o pang-abay. Halimbawa, mapayapa, mabilis, sabay-sabay. Kung ang kasunod na salita sa iyong balita o sa iyong artikulo ay isang pangalan tulad ng mag-aaral, paaralan, pulis, automatikong nang na maiksi o NG ang dapat mong gamitin. Hanggang sa susunod na episode ng ating Journal 101 series. Patuloy lamang ang pag-subscribe sa ating official YouTube channel, ang Sir Antu, at i-click ang notification bell. Hanggang sa susunod, paalam!